Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. So, for today's content, i-review natin ngayon ulit 2026 ang isa sa super duper budget meal na smartphone noong 2025 which is a Xiaomi Redmi A5. So, pag-usapan natin, tara! So kung naghahanap kayo ng isang murang smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026, I got you covered. Meron tayo ngayon isasuggest which is a Xiaomi Redmi A5. Still available pa rin to sa official store ni Xiaomi sa online. And syempre bagsak presyo. Pwede nyo makuha ang Xiaomi Redmi A5. So check natin to sa official store. Grabe, 3,000 pesos. Tapos pag in-apply nyo pa yung voucher natin, pwede nyo makuha ng 2,000 plus lang ang Xiaomi Redmi A5, and that is the 64GB of internal storage. And meron tong 128 na sa around 3,000 plus. So sobrang mura itong Xiaomi Redmi A5. And Lods, okay ba yung 3GB sa presyo niya na 2,000? Syempre naman 2,000, 2,528. 3GB of RAM and 64GB, syempre okay na yan. Again, hindi po malaking budget ang 2,500 or 3,000 pesos. Let's appreciate na lang yung mga brands na nag-o-offer ng ganyan. At ito maganda doon, hindi po mabagal yung chipset niyan. Kasi yung chipset niyan is the Unisoc 7250 na super duper ilang beses na natin na-try na chipset sa budget segment like the Tecno Spark Go 2, Infinix Smart 10 na na-try na natin yan for gaming, and so far so good ang processor yan, again for a budget smartphone. When buying a smartphone, always look kung magkano nyo lang siya nabili, or always manage your expectation. Kung magre-reklamo kayo dyan sa specs niya tapos binigay lang nila ng 2,500 or 3,000, dapat talaga pag-aralan nyo muna yung binibili nyo smartphone na yung specifications niya. Kaya dito nga sa ating review, siyempre, tinutulungan ko yung mga consumers natin makabili ng sulit na smartphone ngayon 2026. And ang maganda pa nga dito, nanood lang kayo. Dito kayo umorder, makakaroon pa kayo ng discount, di ba? So mas makukuha nyo ng mura ang Xiaomi Redmi A5. Dapat dito nyo ni-click sa ating view products, kasi pag dito nyo click, merong voucher na naghihintay para sa inyo. Ang isang maganda sa Xiaomi Redmi A5 na nagustuhan ko yung screen size. So meron siyang 6.88 inches, HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. So yung kanyang nits of brightness medyo mababa, is 450 nits of brightness. So yes, na-try ko to sa outdoor, medyo madilim nga siya. Pag nasa indoor naman, syempre kita nyo naman yan. So again, yun lang naman yung isang napansin kong nakakalungkot na part, pero again, hindi ako nagrereklamo kasi ang mura na neto. Units of brightness niya medyo madilim, at kayo na siguro mag-adjust dyan, di ba? At kung mas outdoor kayo, expect nyo na mahirapan kayong tingnan yung smartphone nyo, lalo na pag direct sunlight. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, favorite part ko dito is the processor. Ako kasi pag bumibili ng smartphone, syempre pinag-aaralan ko rin yung specifications and of course yung chipset, kung okay ba for its price. Kaya kung ba't ko siya masasabing sulit. So sulit siya kasi unang-una dyan, yung chipset niya ay hindi mabagal. Kasi dati, noong 2020, 2021, pag bumili kayo ng smartphone na ganitong kamura, yung processor nun basura. Kasi yung GPU nun is is Power VRGE A320. Pag narinig nyo na yan, yung Power VRGE A320 na GPU, kiss nyo na yan, ang bagal niyan. Kahit sobrang mura nyo yung bilhin, ang bagal niyan. Pero dito kasi sa Redmi A5, ibang usapan. Dahil mga ka-J-Vlog, mura siya, pero yung processor niya hindi mabagal. So, pero sinabi hindi mabagal kasi day-to-day tasks, casual things, nagagawa yan ng Xiaomi Redmi A5 nang walang kahirap-hirap. For example, opening of applications, nag-scroll sa social media, papalit-palit kayo ng apps. Hindi kayo makaka-experience ng sobrang slow response sa smartphone, or sabihin na natin yung tinatawag nilang lag, di ba? So, again mga ka-J-Vlog, nakapaglaro pa ako dito. Pwede siya for ML, Honor of Kings, or sabihin na natin mga MOBA games, and of course, COD. Pero pag Genshin Impact, na-try ko yung Genshin sa Tecno Spark Go 2, so far okay pero hindi ko siya mare-recommend for pinaka-highest settings. Siguro mas okay siya for lowest settings ng Genshin Impact. Pero again,
Mura lang to, kaya always manage your expectation. Magreklamo kaya, hindi naman playable yung Genshin ng ganito, nagpa-frame drop naman ng ganito. Malamang ante, kasi naman ang binili mong smartphone, 2 to 3,000 pesos, lalaroin mo doon main is Genshin. Talagang expect nyo na kakamot ang ulo nyo. Isa AAA game, tapos ang baba ng RAM, mahirapan talaga yung smartphone. Kung talagang main purpose nyo for a smartphone is gaming, you need to add some budget para naman masatisfy yung inyong hinahanap sa isang smartphone. Pero again, the Xiaomi Redmi A5 is all-rounder. Pwede siyang gamitin for modern games na very light lang naman, like yun nga, MOBA game. Pwede rin siyang gamitin for work. A secondary smartphone, unang smartphone para sa mga anak nyo, bibigay nyo sa lola, lolo nyo, papa at mama nyo, di ba? Pwede to mga ka-J-Vlog. Panigurado matutuwa rin sila sa mo offer ng Xiaomi Redmi A5. Pang regalo, pwede rin. And usually pag ganito mga murang smartphone, pinapamigay ito as a raffle or yun, mga giveaway. Na which is okay giveaway at paniguradong matutuwa yung pagbibigay nyo ng smartphone. Ito lang, usapang real talk tayo. Main megapixel is 32 megapixels and 8 megapixel front-facing camera. Kung marinig nyo, ayan, taas na megapixel, 32 megapixel, siguro sobrang linaw nito. Hindi. So, mas maganda pa yung camera ng Oppo A3X na 8 megapixels compared sa 32 megapixel na mapoprovide ng Xiaomi Redmi A5. Very identical sila ng quality ng Poco C71 kasi pareho lang naman yan kasi 32 megapixel din sila. Kasi nung trinay ko to, parang alam mo yun yung di ganun ka-sharp yung photo or hindi kaganda ganun yung color accuracy, parang too pale yung yung lalabas na outcome ng mga photos dito sa Xiaomi Redmi A5 compare sa mga ibang na-try ko na yes, 8 megapixel lang like the Oppo A3X na mas better at mas maganda yung color accuracy. Pero again, nabili nyo to ng 2 to 3,000 pesos, okay na yan for its price. Pero sinasabi ko lang naman dito, yung taas ng megapixel kasi syempre yung mga iba ay parang what yung confusion yung mami-misinterpret or mami-mislead. Kasi iba, sa isipin, 32 megapixel, sobrang linaw ng smartphone. Sobrang linaw ng camera, di ba? Kaya sinasabi ko to, yung side ko or yung observation ko dito sa Oppo, ay sa Xiaomi Redmi A5, para rin malaman ng ating mga consumer. For the battery, specs-wise, 2 to 3,000 pesos. Malaki siya, 5,000. 200 mAh na removable battery. And for its fast charging rate, 15 watts. Again, sa kanyang presyo, hindi na ako magreklamo sa 15 watts fast charging rate. Yung Oppo A6X 5,000 pesos, 15 watts fast charging rate. Ito kaya 2 to 3,000 pesos. Okay na yan. At least yan na rin naman siguro yung minimum na pwede natin makuha na charging rate for its price. Pero ang maganda natin dito, isipin, yung battery nito malaki rin. 200 mAh battery capacity, specs wise, malaki po yan. And na-try ko naman na to for gaming and matagal din naman magbawas ng battery percentage niya habang naglalaro tayo. And the standby time is okay. Ang maganda naman dito sa Xiaomi Redmi A5, it is powered ng Android 15. I don't know 15 or 14 kasi nalimutan ko na eh. Pero nung trinay ko kasi it's not HyperOS. Parang MIUI siya, parang basic MIUI siya. At hindi mo ma-feel yung nito yung parang alam mo yung basic na OS siya. Yun yung na-feel ko dito sa Xiaomi Redmi A5 while using it. Pero yun, when it comes sa software, kung sabihin na natin Android 14 or Android 15, matagal din naman yan masusupport ng mga application. No when it comes sa design ng Xiaomi Redmi A5, for me, mas better yung design nito compared doon sa kanya counterpart na Poco C70. Gusto ko yung color variation na mapaprovide ng Xiaomi Redmi A5. Mas maganda yung design niya compare sa Poco C71. Although, form factor and all and camera placement is very identical sa Poco C71, pero magkaiba kasi sila ng color options. Mas maganda rin yung back cover ng Redmi A5 para may mga glittery effect compare sa Poco C71 na parang it's too simple, di ba? Kaya from mga consumers na hinahanap sa smartphone is design and aesthetic, Xiaomi Redmi A5, ayan, maganda rin siya i-recommend. Kung i-rate ko yung kanyang design, 1 na lowest ng highest, ang score ko dito mga ka-J-Vlog, siguro nasa 7.5. At again, loads, 3 GB of RAM, 64 GB of internal storage, pwede ba ba yan magamit ngayong 2026? And depende sa gagamit. Kung solid solid user or heavy user, definitely 3 GB of RAM, maliit na yan para sa inyo.
Kaya itong 3GB, 64GB ng Xiaomi Redmi A5, marerecommend ko lang to sa mga consumers na very light lang naman ang ginagawa sa smartphone. Like social media lang, nanonood ng Netflix, gagamitin to as a navigating tool, secondary smartphone, pwede na itong Redmi A5. At syempre, saan ba tayo makakakuha ng napakamurang smartphone na to? Dito sa ating View products, bagsak presyo lang yan. Meron pong additional discount voucher na makukuha kayo up to 1,000 pesos off pag dito nyo binili ang Xiaomi Redmi A5 sa ating View products. And no worries, meron din itong 120GB of internal storage na pwede nyo makuha around 3,000 plus. Kung meron naman kayong extra budget, few hundred of pesos lang naman mga J-Vlog, go for the 120GB. Mas ma-enjoy nyo, mas magiging sulit yung internal storage niya, marami kayo malalagay. Pero again, meron din naman siyang expandable storage via micro SD card. Pero sa micro SD card, yun lang ang malalagay nyo dyan is mga photos, videos, mga documents. Doon nyo na ilagay yan para yung storage nyo or internal storage nyo magamit nyo lahat sa application. So, saan pa ba tayo bibili ng sobrang mura at super duper bagsak presyo na Xiaomi Redmi A5? Dito yan sa ating View product. Again, for me, based on my observation, napakagandang i-recommend itong smartphone na to kung naghanap kayo ng budget smartphone. Ngayon,